Good day! Ngayon nandito na naman po ulit tayo para pag-usapan po ang Biblia, ang salita ng Diyos. Alam niyo po, yung ito pong Biblia, yung salita po kasi yung Biblia ay galing po yan sa salitang Greek na ibig sabihin mga libro. So itong mga libro na to, kinasihan po ito ng Diyos. Ang unang kinasihan ng Diyos na mga aklat yung panahon ni Moises at sa panahon ng ating mga apostol. Kaya doon sa 2 Timothy Kapitulo 3 versikulo 16-17, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos. Sa panahon po ng Kristiyano, ang mga kinasihan na mga aklat po o mga kasulatan ay yun po yung mga sulat ng ating mga apostol. Mula kang Mateo hanggang kay Apostol Pablo, hanggang kay yung aklat ng Revelation na sulat po ni Apostol John. So ngayon ang ating pong paksa o usapang Biblia ay alamin po natin tong aklat ni Lucas Kapitulo 11 versikulo 49. Sabi po dito, alamin po natin to kung sino ito. Kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos. Ito po ang ating paksa. Karunungan ng Diyos. Ayon po sa sulat ni sa aklat ng Lucas Kapitulo 11 versikulo 49. Karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Ang ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin. Ito palang karunungan ng Diyos ay magsusugo ng mga propeta at mga apostol. So ngayon, balikan po natin yung istorya ni Moises nung nakaraan nating video. Diba may sinabi po sa aklat ng Deuteronomy chapter 18 verse 18 to 21, meron pong sinabi ng Diyos diyan kay Moises na may isang gaya ni Moises, magtitinding na gaya ni Moises na propeta. Na sinabi ko doon sa previous na video natin ay sa aklat ng mga gawa Kapitulo 3 versikulo 21 to 20 o 20 to 21 ay si Kristo po yun. So ito pong karunungan ng Diyos at si Kristo, kasi yung salitang Kristo po ay ibig sabihin yun sinugo, no? So Jesus Christ. Si Jesus Christ sa ating previous na video ay galing siya sa sinapupunan ng Ama. Tapos yung berbo nang pasimula siya ay berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Sa John chapter 1 verse 14, nagkatawang tao ang berbo. So sinabi ko doon na yung berbo, kasi sa Biblia may process po. May process. Alin yung mga process? Merong kasangkapan po na ginamit ang Diyos gaya ni Maria upang yung berbo magkatawang tao, na yung Emmanuel na mula sa sulat ni Isaias, mayroon pong hula sa aklat ng Isaias Kapitulo 7 versikulo 14 na mayroong dalaga at manganganak o maglili ng isang lalaki na tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Na-confirm po na tupad po yung hula na yon sa aklat ng Mateo Kapitulo 1 versikulo 18 hanggang sa 25. Confirm po ay si Jesus po yon, na ang ibig sabihin ng salitang Jesus, God with us. Sumasa atin ang Diyos. So ngayon, ito po ay sa Lucas 11:49 na ebidensya din ito na si Kristo ay hindi po tao, na kagaya ng paniniwala ng Muslim, kagaya ng paniniwala ng Iglesia ni Cristo Manalo o sa iba't ibang reliyon. Itong Lucas 11:49, karunungan ng Diyos ito. Itong karunungan ng Diyos, sabi kasi dito, kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos. So ang nagsabi ang karunungan ng Diyos. Anong sabi ng karunungan ng Diyos? Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. So ito naman ay karagdagang ebidensya natin na si Kristo ay hindi tao.
kundi Diyos na nagkatawang tao. So alamin natin ang Lucas 11:49, karunungan ng Diyos na magsusugo ng mga apostol at propeta at ng mga propeta at apostol. Itong karunungan ng Diyos, umiiral na po ito o binanggit na ito sa aklat ni Solomon, sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 12. Itong karunungan sa Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 12 na sinasabi, akong karunungan na tumataan sa kabaitan. Nagsasalita yung karunungan. Yan yung karunungan ng Diyos. Sinabi ko sa pangalawa kung sa unang video ko, sa previous video ko, sa unang Korinto Kapitulo 1, versikulo 24, si Kristo ang karunungan ng Diyos. Therefore, sa aklat ng Lucas 11:49, sabi dito, kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako ng mga propeta at ng mga apostol. Confirm po na ang karunungan ng Diyos, ayon din ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Korinto, unang Korinto Kapitulo 1, versikulo 24, pinalawanag ni Apostol Pablo, sinulat niya na yung karunungan ng Diyos na magsusugo ng mga propeta at mga apostol ay si Kristo. Sabi kasi sa unang Korinto Kapitulo 1, versikulo 24, si Kristo ang karunungan ng Diyos. Maliwanag po, no? Na si Kristo ay hindi tao, kundi Diyos na nagkatawang tao. Katunayan na si Kristo po yun, yung karunungan ng Diyos na magsusugo ng mga propeta at apostol. Babasahin po natin ang aklat ng Mateo Kapitulo 10. Si Kristo po ang nag-utos sa 12 ka-apostol. Sabi po kasi dito sa aklat ng Mateo 10, ang nakalagay po dito sa aklat ng Mateo 10, sabi dito, at pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamalan laban sa mga karamdaman ng espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at lahat ng sari-saring karamdaman. Ang mga pangalan nga ng 12 apostol ay ito. Ang una ay si Simon na tinatawag na Pedro, si Andres na kanyang kapatid, Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Tomas at si Mateo na maniningilay ng buwis, si Santiago na anak ni Alpeo at Tadeo, si Simon na Kananyon at si Judas Iscariote na siya ring sa kanya ay nagkanulo. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus specific. Nakalagay talaga ang pangalan na si Kristo pala yung, si Jesus Christ pala yung sa aklat ng Lucas Kapitulo 11 versikulo 49 na kaya nga sinabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako ng mga propeta at ng mga apostol. Si Jesus po yung karunungan ng Diyos. Yun din sa sinabi, mababasa din natin sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto Kapitulo 1 versikulo 24, si Kristo ang karunungan ng Diyos. Therefore, ang ating Panginoong Jesucristo umiiral na sa panahon pa ng mga propeta, sa panahon ni Moises, sa panahon kahit sa panahon ni Adan, ni Abraham, ni Noah, ni Abraham, ni Moises, etc. Hanggang sa panahon na nagkatawang tao ang ating Panginoon si Kristo, sa mga panahon ng ating mga apostol, na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Si Kristo ang karunungan ng Diyos. Malinaw na si Kristo ay hindi tao, kundi Diyos siya. Siya yung karunungan ng Diyos. Yung Kawikaan 8:12 na ako ang karunungan na tumataan sa kabaitan, na yung karunungan ay si Jesus ayon sa Mateo 10
Mateo 10:5 at sa aklat ng Lucas 11:49 at unang Korinto 1:24. Dito pa lang malinaw na si Kristo ay Diyos. John 1:18, yung unang kalagayan ng ating Panginoong Kristo na siya sa sinapupunan ng Diyos. Sa aklat ng 1, Kapitulo 3c, si Kristo ay nanggaling sa Diyos. Kaya nang pasimula siya ay berbo. At ang berbo ay suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos. John 1:14, nagkatawang tao ang berbo. May procedure po. Gumamit ng Diyos ng kasangkapan upang magkatawang tao ang berbo. Yun na nga, sinilang ni Maria ang bata sa pasabsaban doon sa panahon ng doon sa Bethlehem ng Judea sa karawan ni Herodes. Lagay sa pasabsaban ay mga pastol summer this December. No. Yun po ang totoo doon. So ang atin naman paksa sa susunod, bakit sinabi nila na si Kristo ay tao? So babasahin po natin yung mga talata nila na ginagamit din nila, na parang ebidensya nila, na stand nila na si Kristo ay tao. So ngayon, dito lang po tayo magtatapos. By the way, I'm Bro Yuski. May God bless you.